Eden, isang kaharian ng walang hanggang kagalakan, pagdalaw at pangaraw-araw na pagtuturo ng walang hanggan, trabaho, pinagmumulan ng pagunlad ng mga kakayahan, sa pamamagitan ng mga pagdalaw ng mga makalangit na nilalang, nakakuha ng kaalaman sina Adan at Eva. Tungkol sa paghihimagsik ni Lucifer ay pinahayag ng Yahweh sa kanyang mga hukbo ang masasamang hangarin ni Satanas at nagpadala ng dalawang anghel upang babalaan ng tao. Inangkin ni Satanas ang isang ahas upang linlangin si Eva. Mga argumento ni Satanas upang mahulog si Eva. Matinding panloob na pagdurusa ni Adan sa harap na nagkasala niyang asawa. Kumain si Adan ng bungang ipinagbabawal, na natili siya sa piling ng kanyang asawa at pinagbayaran ng mataas na halaga ng kanyang pagsuway. Kamanghamanghang paghahayag ng plano ng pagliligtas, nagbago ang kalikasan ng mga nilalang at nina Adan at Eva. Nangako ang Ama sa kanila ng mga kasuutang mananan. Sa Eden na mayani ang matamis na kata, hindi ka nang ganap na kapayapaan. Saan man ay ipinalingangaw ng mababait na maliliit na ibon ng kanilang masasayang huni, bilang palagi ang papuri sa may likhang buong kalikasan. Sa pamumulaklak ay tila nagpahayag ng isang kaharian ng walang hanggang kagalakan. Ng mga hayop na nagkakaisa ay naglulundagan, saan man laging masunurin sa tao. Alalahayan ng magandang paraisong iyon, kaligayahan ng lahat para sa mag-asawa. Ngunit lumala ito sa pag-ikot ng mga araw ng tagsibol, ang puno na nagbibigay kulay sa langit ng kagandahan nito, na nagbabala sa madidilim na gabi, ay nag-anunsyo rin ang oras ng pang-araw-araw na pagdalaw ng walang hanggan. Magkasama sa liwanag ng kanyang presensya, sila ay gumugol ng mahabang panahon sa masayang pag-uusap. Buong tapang isinalaysay ng mag-aasawa sa Yahweh. Alahaya ang mga kamanghamanghang kababalaghan na kanilang natutuklasan araw-araw sa kalikasan ng Aba. Yahweh ng may pagmamahal ay nagbunyag ng kahulugan ng bawat nilalang. Napakasalamat nila sa magagindang aral na aputunan sa kanyang paanan. Sa bawat araw na lumilipas, lumalago ang pagmamahal, paggalang at paghanga para sa dakilang may likha. Napakabuti niya na nagbigay sa kanila ng buhay at ipinagkaloob sa kanila ang isang tahanan na puno ng mga kasiyahan. Kapag sila'y gumising sa mga kagalakan ng bawat araw, naaalala nila ang mga haplos at matamis na awit ng walang hanggan na nagpapatulog sa kanila tuwing gabi. Ang buhay ni Adan at Eva sa Eden ay hindi naging pabaya. Inirekomenda sa kanila ang pangangalaga sa hardin. Ang kanilang gawain ay hindi nakayayamot, sa halip ito ay kaaya-aya at nagpapalakas. Itinakda ng may likha ang trabaho bilang isang pinagmumulan ng mga pakinabang para sa tao upang magamit ang isip at palakasin ang katawan na nagpapaunlad sa lahat ng kakayahan. Sa pag-isip at pisikal na gawain, natagpuan ng tao ang isang mataas na kasiyahan. Karaniwan para sa mag-asawa ang makatanggap ng mga pagdalaw mula sa mga makalangit na nilalang. Ang mga bisita ay laging may mga balita na ibabalita at mga katanungan ay datanong. Gumugugol sila ng mahabang panahon sa pakikinig sa mga ito na nagsasalaysay tungkol sa mga kababalaghan ng kaharian ng liwanag. Sa pamamagitan ng mga bisitang iyon, nagsimulang magkaroon ng manawak na kaalaman sina Adan at Eva. Nilang sumabay ang kanilang mga tinig sa koro ng mga anghel. Sa kanyang omnisensya may kaalamang alahaya sa
pinakamamamatay na hangarin ng kaaway. Tinipon niya ang kanyang mga pangunahing hukbo at ipinahayag niya sa kanila ng may panghihinayang ang nalalapit na panganib na sumasabog sa sansinukob. Magsisilabo si Satanas upang akitin ng tao na kumain mula sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Bago ang paghahayag na iyon, ang mga anak ng liwanag ay nabahala, sapagkat alam nila ang lubhang kadalian ni Satanas sa paglansa sa mga inosenteng nilalang at paggapos sa kanila sa kanyang mga bitag ng kamatayan. Sa solemne na pagpupulong, nagpasya silang magpadala ng madalian ng mga sugo upang balaan ng tao sa malaking panganib. Dalawang makapangyarihang anghel ang pinagkatiwalaan sa mapagpasyang misyong iyon. Haad ang mga kinomisyong sugo ay dumaluhong sa mga pintuan ng Jerusalem. At umabot sa sinapupunan ng walang hanggang kalawakan. Sa ilang sandali kanilang tinahak ang mga kalawakan. Tumatawid sa dagagalang saya sa kanilang panggilalampal. Pumasok sila sa tumil ng konstelasyon ng ngoyon. Nakanatik sa parang saste malaking tanga bilangayang sa maikin ista ang saangas ang nakamil pa ang saan ang papalarang ng sansiluto ay matataya.